mga katramas, tayo po ay nagbabalik sa huling bahagi ng YOLO sa week na ito. Ang only listen online version ng Tropang Rad. Yo! Ako pa rin po si Katropang Jay. Ako si Katropang Dex. Ako po si Katropang Shred. Namimiss po natin si Katropang Fernan. Dahil po hindi na po namin siya pinabalik. Sinaway mo kasi si Katropang Jay. Yung ba? Alam mo na. Hindi, Okay. suspended. Suspended. Naway ako eh. Akala ko nag-file ng leave of absence dahil broken hearted pala sa pagkatalo. Pagkatalo. Yung shameful pagkatalo loss. namin. Sa- Hindi, pero sa personality naman ni Katropang Fernan, sa akin naman niya isisisi. So, yun. So, di ba? Hindi naman niya i-claim na may bahagi siya sa pagkatalo. Napansin ko lang sa moment na yun medyo may pagka-ADHD si Katropang Fernan sa mga ganyang bagay. Oo nga. Baba ng EQ niya. Baba talaga ng EQ, oo. So, sabi ko nga. Sinabihan na, di ba? Talaga naman. Nung nakita ko gano'n na yung moda niya. Alam niyo matagal. Kalma-kalma lang. Kalma. Kalma-kalma lang, Shirley. Ito yung gagawin natin. Alam na. Though medyo naramdaman ko, muntik na rin ba hindi si Katropang Dex. Hindi naman. Ay, hindi ba? Mahaba naman. Mahaba. Ang pasensya. Ni Katropang Dex. Sabi ko nga sa kanya, sa kalabi ko kay Katropang Fernan, Katropang Fernan, isipin mo na lang na ikaw kakampi ko, pero I don't trust you enough. Kaya next na lang ako magtatanong. Kasi, Okay ba to? di ba? Hindi, okay. Ano ibig sabihin nito, di ba? Kasi ganyan yung mga katropa. Kasi si Katropang Fernan, talagang, Diyos ko lang. Tsaka hindi niya ma-communicate yung gusto niya sabihin na hindi ginagamit yung bibig niya. Oo. Dami naman yung ibang mga Parts of the pamamaraan, body. parts of the Pwedeng body. gawin na i-action niya. Ano ba Oo, gagawin? i-action niya, hawakan niya, ipakita niya sa amin, ihagod niya, whatever. Whatevs. Pero yun po, tuloy kami po ni Katropang Fernan ay merong challenge na naman. Pero hihintayin po muna namin na gawin muna ni Katropang Fernan ang challenge. Yung Ni individual Katropang Dex challenge, ang kanyang yes. individual challenge. But Big 4 kami gumawa ni Katropang Fernan ng challenge. Okay. Now, balik po tayo sa last question natin. Ito po ang tanong na ito. Kung ililibing ka sa libingan ng mga bayani, bakit? Gusto po namin pasalamatan si Katropang YOLO sa si Katropang YOLO na Si Katropang si YOLO. Atropang YOLO. Ito pa yung kanyang contribution, Oo. si Atropang YOLO. Kakatakot yung dalawa na yan, si Tropang Radio at si Tropang YOLO. Nag-aaway. Sa ulan. Pag maulan, Pag maulan. bagyo, nag-aaway sila. Pag Di ka kasi dilaw naman, buwan. tingnan mo kasi yung Twitter mo. Minsan lang, mga Okay. 2 beses lang. Silipin mo lang. Ano yung mga hindi ako masyadong ito. Go ka lang. Try mo lang. Sige, Kasi sige, marami sige. naman nagpaparamdam sa'yo doon. Pero hindi okay rin sila pinaparamdaman. Ah. Back. Okay, so, Katropang, sino gusto mauna? Kung Katropang ililibing ka sa Shred. libingan ng mga Ano ba bayani, mga bakit? posibleng dahilan para mailibing ka doon? Hindi, kasi kung bakit may If you will be qualified, why would you feel na bayani ka na, di ba? If you will qualify as a hero, Kung ano maka-qualify. yung hero? Ano yung naging contribution mo? Nakakatilikod ko. Buti lang naabot ko pa. Sige mo nang sasagot. Uy, ako last. Ako, I would have wanted to, Would you have wanted to be a hero? Sino masabi tanongin sa sarili na? Ako kasi gusto ko na kung malilibing ako, if I will be buried with the hero sa libingan ng mga bayani, gusto kong sobrang laki ng naging ko sa bayan, naging contribution ko sa bayan. And siguro isa sa mga pinaka malaking bagay na well, I guess kapag ginagawa ko makukonvince ko rin ang sarili ko na pwede naman na siguro ako ibig sa libingan ng mga bayani is kung naipaglaban ko yung kalayaan ng bansa natin. Regardless kung anong sitwasyon ito. Giyera ba ito? If it's going to be, if kung sinugod na tayo ng mga Chinese at kiniklaim na nila ang separatists. Para gusto kong alam mo yun, tumayo doon sa harapan ng mga taong nais tayo ulit ibalik doon sa panahon ng yung pagkakaalipin o pagkakasakop. Para ipaglaban kung ano man yung kalayaan. Mumunting kalayaan na meron tayo. I mean, our freedom, our democracy, hindi siya perfect. It's a really flawed system. But it's still worth dying for if it means, having an assurance that tomorrow people will still have the power of choice in their hands. Yun siya, yung hindi yun ididiktahan ng kahit na sinong mananakop
at hindi yun ipinagkakait ng kahit na sinong banyaga sa iyo. So, for me, magtanggol sa bayan is I guess the reason kung bakit makukonvince ko rin ng sarili ko na pag sinabing ililibing ka namin sa libingin ng mga bayani, pag namatay ka, hindi ako tututol pag nagawa ko yun. For example, kung may ibang reason, say kung ako ay maging politiko at ako ay maging political leader, parang hindi masyado. Kasi yun, O di ba presidente pwede Oo. Presidente ng Pilipinas. Presidente ng Pilipinas. Ganun. Kasi Option parang, ka malibing sa libingan ng mga bayan. Kasi for you to defend your country, it takes more than just, being a statesman or being a politiko. Walang involved na nun eh. It's pure, feeling ko lang, it's pure passion, it's pure love for country. Yung magda-drive sa'yo towards towards the battlefield, para ma-secure niyo yung freedom ninyo. So, yun. Feeling ko, sundalo. In that way. Mm-mm. Katropang Shrel? Or do you want me to go first? Ako, yung Machora Kino version, I don't think I'm that brave yung haharap sa bullets. I will not know, no? I do not know. Pero definitely, kung yung mga moda ng, yung hindi rin ako ganun sa dugo. Ibig sabihin, may takot din naman ako dyan. Pero na-realize ko na kapag yun yung magiging version ko, yung taking in people, di ba? Yung taking in people, feeding them, ganun. Yun yung version ko of heroism. Kasi I don't know if I'm brave enough to face bullets. Maybe for a reason. Yung halimbawa, may ihaharang mo yung katawan mo sa someone. Perhaps ganoon. Pero yung version ni ng Bayani. So ang ko doon yung Melchor Aquino version, yung Tandang Sora version ng ng pagiging bayani. So, kung ililibing ako doon, na meron akong nagamit ko yung kakayanan ko. So, kasi niniwala naman ako na I have a little, naman ako, nurturing naman ako, and I can protect people. Kung magkakapatayan tayo doon sa moda na yon, no, then so be it. Pero at least, hindi ako yata yung tipong suong sa battle. Ako yung tipong I will take people in. And I feel na I'm the kind of person that I will take both sides in. Yung basta sugatan, basta nangangailangan ng tulong. Parang wala man ng away dito kasi we're all just trying to survive. So, yun ang aking version kung bakit ako malilibing doon. Katropang Shrel, sci-fi na siya. Hindi ako malilibing doon. Kasi sabi kong hindi, you would choose not to be. Kasi mas gusto ko na, paano ba? Sige, sagutin muna natin yung posibleng reason. Feeling ko kasi hindi ako yung tipo na leader. Support system ako. So, if ever man na malilibing ako doon, ano bang bayani quality ang ginawa ko, di ba? Na, yun nga, sinabi natin dati na parang pagbayani, may bayan, may bayanihan. Nandun ako kumakapit pa rin sa konsepto ng bayanihan. Isa ako sa maraming mga bayani. Hindi yung pangalan ko lang. Pero alam mo, Katropang Shrel, kung maisingit ko na, huwag ka magagalit pag siningit ko to, meron naman kasing The Tomb of the Unknown Soldier. Yung mga soldiers na hindi na nila nakilala, yung everyone na namatay na wala siyang sariling libingan, walang gano'n. Meron naman siyang gano'n, yung to acknowledge lang the unknown soldier. Di ba? Mga pwede doon. Baka unknown soldier na. Di ba? Malilibing ka as an unknown soldier. If I would be buried in the libing ng mga bayani, I guess hindi naman ako magiging leader. I will be one of the many people who will be willing to sacrifice their lives for the country. So parang kasi ayoko nga nung nag-hold ako ng power. Kasi pagka meron na akong yung mataas na posisyon sa militar, hindi na yung pumupunta ng gera yun eh. Nasa kampo na lang yun eh. Gumagawa ng battle plan eh, di ba? Yung minsan nga pa yun eh. Cellphone lang pag may time, di ba? Yung gano'n, nakikipag-usap na lang sa leader ng kalaban ng kampo, di ba? Yung gano'n siya. For all we know, nagpi-Facebook pa sila habang yung mga foot soldiers nila ay nakikipaglaban sa mga sa battlefield, di ba? So parang, yun lang din yung parang, actually being a hero is not just about being, being a leader. But having that, I guess, for me, having that, the drive to
create change and protect what is good. Parang ganun lagi yung nakikita ko bilang isang hero. Kasi parang, well, even superheroes are not, for me, are not leaders din. Natatao na nagkakaroon sila ng leaders, di ba? Meron silang konting angat sa mga taong ordinaryo, but in their private lives, they would still choose din naman to, di ba? To hide themselves in the guise of simple people. People ordinary. So, pwede siguro na hindi siya sa war of bullets, di ba? Ganyan. Kundi sa, siya, ibang klaseng war, na nag-create ka ng something na nakatulong dun sa country. Oh. Pwede ba yun? Si online versions of Tropa. Kaya ba tayo bigyan ng yan? Heroic na ba yun? Heroic ba yun kapag naka-create ka ng something na nakatulong dun sa Baka naman, oo. I think yung like yung makaka-create ka ng something na nakaka-detect ng mga corrupt na mga tao. Ganun, yun talaga yun. Siyempre, hindi na yun makatotohanan. Kaya alam mo, meron isang person National artist. Yung merong isang person na sa, I think, na nag-create siya nitong water system na mura-mura lang, parang dinala niya sa India para magkaroon ng mga certain areas, may magkaroon ng tubig. Malinis na Oo, tubig. na malinis na tubig. Pero ang simple-simple na nung engineering nung na yun. At magagamit yung kung ano-ano lang yun nandoon. So, ang daming mga places na dahil in-adapt yung system na yun ay nagkaroon ng tubig na sa mga lugar na hindi magkakaroon ng tubig. So, nasa Africa na yung model na yun, nasa Bangladesh, nasa India. Yun, di ba parang, siguro something like that na yung parang nakapag-create ka ng something na nakatulong. Na ang intention mo naman ay bumuhay rather than marami kang napatay, di ba? Baka pwede na naman yun. Okay, so mga ka-heroes, so mga katropas na sana'y nagustuhan niyo po ang aming mas lighter version ng ating Hero Week. Pero ako naniniwala katropa, Tex, ikaw nag-anchor ng Thursday eh. Nagtitiwala ako. Sabi ko na sa'yo, hindi totoo yan. Hindi talaga. Hindi ako ang nag-anchor nung Thursday eh. Talaga? Oh. Ikaw sa alala ko ikaw. Balita ako nag-away kayo ng Thursday. Oo. Talaga? Ba't mo naman ako inaway katropan, Tex? By default ba ako lagi nag-aaway? Dahil dun sa pag-a-anchor. So mga ka-YOLO, katropas, I'm sorry, so mga katropas, ay maraming salamat po sa inyong panonood ng ating YOLO episode this week. At next week po uli, magkakaroon po tayo ng isa na namang bagong episode ng You Only Listen Online version ng Tropang Radio. Yo! Bye!